Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. So heto ng mga oras nga na to kagigising ko lang talaga. Dapat itong video na to nung pangang isang araw dapat ma-upload pero hindi ko nga na-edit kasi nga napasarap yung tulog ko. At sakto nga matapos ako magkape, heto, kadarating lang din ng nanay ko ng mga oras na yan at ayan, may dala na nga siya lulutuin na ulam. Meron nga ditong talong at sitaw, ay baka magkari-kari kami. Dito nga sa isang plastic, meron pang kalabasa at kamote at meron din bagoong. Ay nung mga oras na yun, lumalakas na talaga yung loob ko na magkakari-kari kami talaga for today's video. Nga lang nagtataka ako kung bakit merong kamote. Malis nga saglit yung nanay ko at meron pa nga daw siyang bibili na karagdagan dito nga sa lulutuin naming ulam ngayon. Habang hinihintay ko nga siya, heto, ipe-prepare ko na nga yung mga lulutuin. Ang una ko na nga ginawa dito, pinagpuputol ko na nga itong mga sitaw na pampamaga ng mga arthritis. Dito nga sa sitaw na to, depende na lang sa inyo kung gaano kahaba yung putol na gagawin nyo. Pero kung ayaw nyo mabitin kapag kinakain nyo to, wag nyo na lang din putulin. Charis. Matapos nga ako dun sa sitaw, heto yung talong naman yung tinanggalan ko ng tampok at ayan, pinaghihiwa ko na din. Sabi ko nga sa inyo, favorite ko talaga yung mga gantong talong, yung bilog, kasi nga medyo manamis-namis yung lasa. Ayun, kung nakabili ko yan ng bilog na talong at hindi manamis-namis yung lasa, Diyos ko, magtaka kayo po, tas santol na rin. Mga oras nga na to, hindi ko talaga figure out kung anong lulutuin ni mother. Pero dahil nga may kamote, baka rugo magpakbit siya. 2 pirasong kamote nga ito at heto, binabalatan ko na nga para mahiwa ko na din maya-maya. Kung sa bagay, kahit anong luto naman dito sa gulay na to, masarap. Lalo na nga kung meron pa nga itong kasamang 1 kilong liempo. Bali na matapos ko ang balatan, ayan, agad ko na din itong pinaghihiwa at depende na lang sa laki na gusto nyo. Pero nung agyo yun naman buong isa ulit ang metong, ay Diyos ko, ayun pipit na. Pagkatapos nga doon sa kamote, heto, sunod ko naman nga pinaghihiwa itong ating kalabasa. At saka nga dito sa kalabasa na to, nasa kalahating kilo at konti lang din naman kaming kakain. Kaya naman ayan, kalahati lang talaga siguro binili ni mother. At pagkatapos ko nga mabalatan, ayan, pinaghihiwa-hiwa ko na din na depende sa laki nga na gusto ko. Kapag nga kasi nagluluto kami ng kare-kare, naglalagay nga din kasi kami ng gata, kaya naisip ko na magkakare-kare kami. Tapos nga paghihiwain lahat, heto, ipe-prepare ko naman yung mga gagamitin ko sa paggisa. At una ko na nga binalatan dyan itong mga sibuyas. 4 na piraso nga maliliit yung kinuha ko para nga kako mas masarap. Matapos ko nga balatan, ayan, pinaghihiwa ko na din at sinunod ko na nga dito yung mga bawang. Ito nga sa bawang para nga kako madaling balatan, ayan, pinagpupukpok ko muna. At pagkatapos ko nga balatan, ayan, agad ko na din tong pinaghihiwa. Kumuha na nga din pala ako ng 3 pirasong kamatis sa basket at ayan, yung isa nga ginawa ko lang 4 na hiwa. Na matapos nga ako sa paghihiwa, ayan, binalawang ko na din itong mga gulay. Sakto nga dumating na din yung nanay ko at sabi nga niya, ginisang gulay daw to na may gata. O kaya naman wag na tayong mag-expect ng kare-kare for today's video. So heto na nga, bali nagpainit lang ako ng mantika dito sa may kawali at ayan, nilagay ko na nga din itong bawang. After that, halu-haluin lang natin at pwede na nga natin isunod dito yung ating sibuyas. Haluin lang ng haluin hanggang maamoy nga ng kapitbahay na nanggigisa na tayo. Charis. Pag nga umaalingasaw na yung amoy ng ating bawang at sibuyas, sunod na natin ilagay dito yung ating alamang. Gisa-gisahin lang natin dito yung alamang hanggang sa maluto. At kapag medyo nagba-brown-brown na siya, ayan, sunod na natin ilagay dito yung kamatis. Hindi ko nga na-click yung video kanina, kaya naman hindi ko na-videohan yung paglalagay natin ng kamote at yung ating kalabasa. Bali, naglagay nga din pala ako dyan ng 1 basong tubig at isinunod ko na din itong mga sitaw. Ilalagay ko nga to sa ibabaw ng kalabasa at kamote para nga hindi ma-overcook. Para nga mabilis maluto, ayan, tatakpan na muna natin. Habang hinihintay natin kumulo yung ating ginisang gulay, ayan, ipe-prepare ko naman itong uulamin namin mamayang gabi. Actually, ipiprito sana namin to at ipapartner nga dun sa gulay, pero sabi ko, para nga may ulam pa tayo mamayang gabi, ay Diyos ko, ipapaksiw ko na lang. Mindset ba? Mindset. After ko nga masalansan yung mga bangus, ayan, naglagay na nga din pala ako ng maraming luya. At after nga nun, ayan, nilagay ko na nga din pala yung mga pinaghihiwa ko sibuyas kanina. Sa paksiw nga, mas maraming sibuyas, mas masarap. Kapag nga nagpapaksiw kami, naglalagay nga pala kami ng kamatis. Pero kung prefer nyo walang kamatis, okay lang din. Yan yung version nyo at ako, ganito yung version namin. Naglagay na nga din pala ako dito ng konting asin at yung suka. Gusto ko nga sa paksiw yung talagang maasim, kaya dinagdagan ko talaga yung suka nilagay ko. So pagkatapos ko nga timplahin yung paksiw, ayan, sinalang ko na din habang niluluto ko yung gulay. At saktong-sakto nga, heto, yung gulay natin medyo half cook na, kaya naman tinanggal ko na yung takip. Hinalo-halo ko nga lang to para magpantay naman yung pagkakaluto. Since madali lang naman maluto itong mga talong, kaya huli ko na to nilagay. 1 kilong baboy nga pala yung ipangsasahog natin. Ay, chicharon lang pala. Kung ako nga lang yung masusunod, kahit wala yung chicharon, Diyos ko, makakain ko yung gulay na yan. Hintay lang din ako ng mga ilang minuto at ayan, nilagay ko na nga din itong gata. Wala kasi kami mabilan ng gata ng mga oras na yan, kaya naman ito nakasashay na gata na lang yung ilalagay namin. Nilagay na nga din pala ako ng konting pampalasa at naghintay ng mga ilang minuto para maluto. Siyempre, para sigurado masarap, magte-taste test tayo. Kapag nga okay na sa panlasa natin, okay na din yan. Heto na maluto nga, agad na nga ako nagsandok at siyempre, kakain na nga tayo for today's video. Ano ba na ganito talaga yung gusto ko sa ginataang gulay? Yung malapot yung
pinakasabaw niya. Naman kung biglaan ka nag-crave habang pinapanood mo tong video na to, ay nako, sign na para magginata ang gulay ka. Siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!